balita po ng Abante. Ma'am Delia Rosario, Rogelio de la Cruz, rinig na rinig bossing, Rolando Olay Diaz Diaz Agpawa, Joel Alonli TV, buong Seresa Pues, hindi ko talaga kaya na hindi kayo i-shoutout. Jonar Galera o Aurelia Adena, no? Alonli TV, Archie Beroya, shoutout sa inyo lahat. Kay maingay ha. Mga kababayan, eto na naman po, Davao na naman po, mga boss chief amo sir, no? Ano ba dyan? Legal ba dyan yung mga illegal sa Maynila? Legal ba dyan yung mga illegal sa Luzon, Visayas, no? Mukhang sa Davao ang dami po yatang legal na hindi legal sa Luzon. Ano, bakit po mga kababayan? Eto, tingnan mo. Kahapon lang, ibinalita natin bugbuga, suntukan, rambulan doon sa Davao. Nung mga makaraang buwan, puro po doon sa mga ipinagbabawal na gamot, nalalambat, nahuhuli doon sa Davao. Ngayon naman po mga bossing, 20 Chino nalambat sa illegal na pagmimina sa Davao Region. Oh, ano ba ang meron dyan? Bakit parang yung mga ganitong bagay na hindi legal sa Maynila, hindi legal sa Luzon, parang legal dyan. Ano ginagawa nung mga nakaupo dyan? Oh, kala ko ba, Duterte pa rin. Sabi dito, kinumpirma ng Eastern Mindanao Command, no, ang matagumpay na paglipat sa Metro Manila kasi sa Metro Manila illegal ho yung mga ganyan na illegal na pagmimina no. 20 Chinese national na inaresto dahil sa illegal na pagmimina at mga paglabag sa immigration sa Davao Region. Ano po? Ang mga suspect ay inaresto noong Abril 22, 2026 sa magkahiwalay na operasyon sa Davao de Oro, Davao City, Davao del Norte, Tagum City. Dinala ang mga dayuhan sa Bureau of Immigration. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Philippine Immigration Act 1940, Philippine Mining Act, mga kababayan. Baka padala pa nga ito ng gobyerno ng China alam niya naman po sila mga kababayan, yan ang habol sa ating bayan. Ano po, tingnan niyo po yung sa West Philippine Sea. Di ba nagmamadali sila na agawin sa atin yon mga boss chipamo sir? Samantalang sabi ng UNCLOS, ang Pilipinas ang mayroong karapatan para dun sa West Philippine Sea. Pero sila, mga kababayan, kasi nasanay doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nasanay nung panahon ng dating Pangulong Duterte na pinapasunod tayo sa sarili nating bansa. Ngayon po, mga bossing, iba na. No? Yung tinatawag nilang weak leader, yung tinatawag nilang mahina na leader, mga kababayan, eto pa po yung talagang may kakayanan na linisin ang Pilipinas. Lahat ng illegal, tanggal. Lahat ng mga magnanakaw, ipinapaaresto, ipinapahuli. Di ba? Yung dati na nagmamayabang na kapag ka ako nanalo, pupunta ako doon sa West Philippine Sea, mag-jet ski ako. Kayo maingay. Ingay nyo kasi no? Mag-jet ski ako at itatarak ko yung bandila ng Pilipinas nasaan na po. Doon po yata itinarak sa dahig, sa loob ng kulungan, mga kababayan. Di ba? Ganyan-ganyan po tayo nila nabudol nung panahon ng 2016. Ngayon, eto, lumalabas po lahat kung ano talaga ang mga pangyayari, ang mga nangyayari at kung paano sila magpatakbo ng kanilang syudad. Di ba? Sabi nila dati, ang linis-linis ng Davao, ang ayos-ayos ng Davao. Ang Pilipinas gagawing Davao. Ayun, ginawa nga pong Davao. Tokhang. Tokhang ang nangyari. Naubos yung mga kababayan natin. Pero yung pinagbabawal na gamot, hindi. Sabi ni Ma'am Leah 717, may natutulog ang ingay mo. Yun nga ho kaya medyo kinakalmahan ko lang ho yung pagsasalita. Huwag kayo maingay dyan, okay? No? Dati sinasabi nila,
yung mga kuryente, yung mga malinis daw sa Davao. Nung nabalitaan natin, 51 billion ha, naging pondo ng Davao, mga kababayan. Pero anong nangyari? Baha pa din. Akala mo may dagat sa Davao. Ang lakas mang asar ng mga DDS na inaasar si Senador Kiko Pangilinan. Ang sabi, uy, wow, dagat. Kasi yun yung naging expression no? Ni Senador Kiko Pangilinan. Doon sa Davao, may dagat pala din. Kaya lang, hindi yung mismong sa dagat talaga. O doon sa lugar na nakalagay yung dagat. May dagat sa kanila, doon sa kalsada nila. Sabi ni Alonely TV, si Sara binuntis. Tatay niya, pinalaglag sa Amerika. Ano ulit? Si Sara binuntis ng tatay niya, pinalaglag sa Amerika? Totoo ba yan? Alonely TV. Hahagilapin natin yan sa mga susunod natin vlog. Okay? Pero dito muna tayo. Tingnan niyo po kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. No? Pagkumparahin po natin yung tokhang nila Bato, nila dating Pangulong Duterte versus po dito sa pagkilos ni Pangulong Bongbong Marcos o sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa kanila, osip-osip lang po, mga bossing. No? Doon sa tokhang nila, papiso-piso lang po yung nahuhuli, mga kababayan. Samantalang eto po, kay Pangulong Bongbong Marcos, buwan-buwan makakarinig tayo ng mga balita. Buwan-buwan makakarinig tayo ng mga balita na bilyon-bilyon, milyon-milyon, daang milyon ang mga naaaresto, nahuhuli, nakukuha ng mga ipinagbabawal na gamot po, mga bossing. Bakit naka-shades daw si Mark Ramos? Gusto niyo malaman totoo? Kakagising ko lang. Hindi pa ako naghihilamos, no? Kaya kagaya hulang kahapon, kapag ka nakita nyo, pag tinanggal ko yung shades niya, puro muta yung mata ko. O, kaya yan yung pantapal muna. Okay? So, pag kinumpara po, yung tokhang, mga kababayan, yung sa kanila, papiso-piso. Ito kung kay Pangulong Bongbong Marcos, bultu-bultuhan po. At ang pagkakaiba, buhay yung mga nahuhuli sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mark, ano naman ang diferensya nung kung buhay? Ano naman kung buhay? Kasi kapag kabuhay, pwedeng questionin, pwedeng investigahan, pwedeng alamin, pwedeng aralin, pwedeng tanungin yung mga taong nahuli kung saan ba pinagmumulan o nag-ugat o nanggagaling yung mga ikinakalat nilang mga ipinagbabawal na gamot. Ganun po yun. Kaya kung mapansin nyo ho, mga kababayan, ang sinasabi sa dating Pangulong Duterte, pinoprotektahan niya daw po yung kanilang negosyo na ipinagbabawal na gamot. Ano ho? Tapos, itugma mo doon sa kung paano sila magbigay. Kung paano sila magbigay ng reward nung tokhang. Di ba kapag kapatay pinakamalaki? Pagkabuhay pinakamaliit? So parang ang nangyayari ho, mga kababayan, pagpatay yan, malaki ang makukuha mo. Parang may pagbubuyo, pag-uudyok doon sa mga kapulisan na mas okay patay yan.